Hanggang sa huling araw dito sa mundo na tinaguri ang People's Pope, kapiling ni Pope Francis ang mga mananampalatayang kanyang pinaglingkuran bilang pinuno ng simbahang Katolika. Ang kanyang kababang loob, paninindigan para sa kapayapaan at mensahe ng pag-ibig at pag-asa binigyang pugay sa iba't ibang sulok ng mundo. Ating saksihan. Ang sigla ng mga mananampalataya habang inaalala ang muling pagkabuhay ni Hesukristo, lalo pang umigting nang masilayan si Pope Francis habang sakay ng kanyang Pope Mobile kahapon, Easter Sunday. Sigaw nila, "Viva il Papa" o "Long live the Pope" habang iniikot niya ang St. Peter's Square. Di gaya nung mga nakaraang taon, hindi si Pope Francis mismo ang nanguna sa misa para sa Easter Sunday at iba pang paggunita sa Holy Week. Pero nagpakita ang Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Square para sa tradisyonal na Urbi et Orbi blessing. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Ito na pala ang huling pagkakataon na masisilayan si Pope Francis ng publiko. Wala pang 24 oras mula nito, inanunsyo ng Vatican, Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana sa St. Peter's Square, kasabay ng pagbuhos ng pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Pinatunog ang kampana sa iba't ibang simbahan, maliit man o malaki. Sa makasaysayang Notre Dame Cathedral sa Paris, France, 88 kalembang ang umalingaw-ngaw para sa 88 taon ng buhay ni Pope Francis, na walang patid na pumanig sa mga pinakamahihina at nangangailangan, ayon kay French President Emmanuel Macron. Bumuhos din ang pagpupugay mula sa iba pang world leader. Mula sa Australia, Greece, Germany, India, at Argentina, kung saan ipinanganak ang unang Santo Papa mula Latin America. Nagbigay-pugay rin si King Charles ng Britanya. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ipinagluluksa ang pagpanaw ng Santo Papa na ilang beses nanawagan ng kapayapaan para sa Ukraine, na patuloy pa rin ang gyera sa Russia. Nagpaabot din ng pakikiramay si Russian President Vladimir Putin. Si Pangulong Bongbong Marcos nakiisa sa mundo sa pagluluksa para kay Lolo Kiko, na tinawag niyang Best Pope in My Lifetime. Sa pamamagitan ng halimbawa, itinuruan niya ni Pope Francis na ang pagiging mabuting Kristiyano ay pagpapaabot ng kabutihan sa iba at maraming nanumbalik sa simbahan dahil sa kanyang kababaang loob. Nagdaos din ng misa sa Pontificio Collegio Filipino sa Roma. Si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Pablo Cardinal David nanawagan sa mga simbahan sa bansa na patunugin ang kanilang mga kampana at manawagan ng panalangin. Ngayong linggo, inaasahang babiyahe si Cardinal David pa Roma para sa Papal Conclave, kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.